Sa ganyang buhos ng mga deboto sa pagsimula ng traslasyon kanina, walang panama ang mga barikadang bakal sa paanan ng Quirino Grandstand. Kahit ang mga pulis tumabi para bigyan daan ng mga debotong humangos patungo sa andas. Ilang minuto pa, may mga nawalan na ng malay. Gaya ng debotong sinasabing naipit at tapakan sa paanan ng andas. Isinugod siya sa ospital dahil sinasabing kritikal ang lagay. Sunod na pinaospital ang isang dalaga. Ang dami natin, oh! Sila. Ang dami natin, oh! Kanina pa to, oh! Na kinapos daw ng hangin. May mga itinakbo rin sa first aid station sa Manila Hotel. Kahit sir, may sugat ka na, sasadya ka pa rin. Oo, hindi lang po sa pagsapay, pagtulong lang para umusad yung prosesyon. Ano balata mo? Sa pamilya. Ang ilang debotong inakalang malakas sila, bumigay rin ng katawan. Bigla na lang ako bumagsak. Nasaan po kayo? Malapit sa atas? Opo. Nalagay sa peligro pati mga batang walang kamuwang-muwang, gaya ng mga batang naipit sa bakod ng Santa Cruz Parish. Patuloy sa pag-iyak ng makausap ng GMA News. Naipit po ako. Paano ka naalis doon? Ewan ko. Hindi ako naipit. Lahat ng mga tao doon kasi tinulog kami. Sige lang, okay lang. O ba Jesus, sasama ka sa susunod na pagkakataon? Ito sana ang nais maiwasan ng mga otoridad kaya umapela silang huwag nang isama ang mga bata sa traslasyon. Dapat hindi talaga dalhin yung mga bata dito sa ganitong prosesyon. Mahirap. Kung hindi naipit, mayroon namang nawala. Gumala po ako. Balik ko, hindi ko na alam kung saan mapunta. Butit na ipaalam agad sa kanyang tiya na nasa entablado siya. Asan? Pagbalik ko doon, wala na po siya. Kaninang umaga, kapansing-pansing mas mabilis ang usad ng prosesyon. Bandang alas 11:30 kanina, nasa bahagi na ng Jones Bridge ang andas ng poon. Sa mahigit 6 na kilometrong ruta, bantay sarado ng PNP at AFP, Joint Task Force NCR, pati mga sundalo. Habang ang mga taga-Philippine Coast Guard nakatutok sa Pasig River at sa pagpapatupad ng no-sail zone hanggang alas 6 ng gabi. Bawal na po sa railings, ha? Delikado, baka mahulog kayo. Meron silang panata na pag daan ng andas, tatalon sila para cleansing daw. Wala na po masyadong tumatalon. Sa unang pagkakataon naman, isinagawa sa Prayer Station 5 sa dulo ng Jones Bridge ang sungaw o ang pinaghalong subaybay at dungaw kung saan ang imahe ng Birheng Pilar ay nakaabang sa itim na poong Nazareno. Kasabay niyan, nag-alay ng dasal at binasbasan ng mga pari ang mga deboto bago muling umusad sa prosesyon. Sa pag-usad ng andas, ilang deboto ang naubusan ng lakas pero hindi lang sila ang tila nalanta. Ang mga tanim sa mga traffic dividers sa Padre Burgos Street, animoy dinaanan ng bagyo. At kasunod ng prosesyon, may naiwang bakas ng debosyon. Sa katutak na basura, gaya ng boteng plastic na, pasintabi po pagkatapos inuman, saka pinag-ihian. Kaya kung ang marami, panata ang makalapit sa poon, may ibang gaya ni Aling Luisa na paglilinis ang taong-taong panata. Pilipino po kasi. Matigas ulo, yung devotion andyan, pinagmamalaki, yung disiplina nawawala, naliligaw. Ako si Emil Sumangil ang inyong saksi.